Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulagan. Ako, napakarami nating pag-uusapan, mga kadabarkads. So, kanina, ang sumalubong po sa ating lahat ay sila Paulo Ballesteros. Andyan din si Raisa, Ryan, Alan, Karen, and Miles. And syempre, itong si Queen Amber. Wala po itong si Maine Mendoza, and siguro ay meron siyang shoot para po sa kanyang TV commercial. Samantalang ang mga SQ naman ay kompleto na dahil kahapon po ang sub ay si Rice May Dizon para kay Ann Pereira. Samantalang ang sugod bahay, mga kapatid, ay nandirito po sa Barangay San Isidro, for Antipolo City, and kitang-kita nga dito na napakarami na naman pong nagpa-register para po sa sugod bahay, mga kapatid. And sabi nga po ni Jose Manalo ay higit 1,000 po ang nagpa-register kanina. Samantalang kung kahapon po ni-reveal na po ang title para po sa Lenten Special, tatlo po yun na, tatlong story, pang Holy Monday, Holy Tuesday, and the Holy Wednesday. So, na-reveal na po yung tatlong title. Ngayon naman, ay pinapasili po yung mga eksena. And yung mga eksena na yun, mga kadabarkads, ay pinapagaya po sa dabarkads natin na napipili po dito sa sugod bahay, mga kapatid. And ang una nga pong pinasilip na eksena ay itong kila Miles Ocampo and Jose Manalo, yung paano ba magpatawad, na kung saan si Jose Manalo po pala dito, mga kadabarkads, ay namatayan po ng anak. And ang pinakita nga pong eksena doon ay nasunog yung hotdog na niluluto po ni Miles Ocampo. Parang itong si Miles Ocampo sa eksena niya dito or sa role niya dito sa paano ba magpatawad ay sobrang bigat. Parang ang bigat ng pinagdadaanan sa buhay ni Miles Ocampo. Kaya naman itong si Jose Manalo, talagang pinagsasabihan niya po si Miles. So sa mga susunod pong araw, yung dalawa naman po ang ipapakita yung mga eksena doon, yung mga pasilip. Then, ipapagaya po yon sa mga dabarkads natin dito po sa Sugod Barangay. Samantalang, ang mga SQ po natin na dabarkads ay may ganap sa April 5, 2025. Araw yan ng Sabado. So, napakalapit na, no? So, ito pala mga singing queens natin at iba pang mga sikat na artista ay magsasama-sama po para sa isang live event sa Antipolo. Mula nga itong write-ups na to kay lmtvdigital.com. Sabi dito, walang kakapusin ng oksihina sa sining at saya ngayong darating na April 5, 2025 dahil magaganap ang Engranding 27 City Hood Anniversary Concert sa Yenares Center Grounds, Antipolo. Ito ay isang espesyal na gabi ng musika, aliwan at pagkakaisa na hindi mo dapat palagpasin. Mga sikat na guest artists na magpapasaya sa gabi sa pangunguna ng Smart Communications, isang star-studded lineup ng mga performers ang magbibigay po ng live performances na siguradong magpapakilig at magpapasayaw sa lahat. Narito ang ilan sa mga abangan mong mga artista. Andyan si Jonella, Ara San Agustin, Kevin Montellano, Althea Ruedas, Gab Kayabyab, Bella V, Mushik Band, Appetite Music Band, Itbulaga Singing Queens, mga reyna ng entablado na magpapamalas ng kanilang world-class vocal power. Kaya naman sa malalapit po sa lugar na yan, see you there, mga kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, mga kadabarkads, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isang video na in-expose netong si Vico Soto. So si Vico Soto po ay humihingi ng saklolo sa mga kababayan niya po dito sa Pasig na itong mga trolls na to ay i-report. So itong mga trolls pala na to, iisa lamang po ang nagpapatakbo dyan, and yung mga trolls pala na yan ay nakaregister po doon sa mga bumibili po ng, ewan ko ba kung ano binibili nila para po manira, mga kadabarkads, at sinisiraan po nila
si Mayor Vico Soto. Talagang desidido silang pabagsakin si Mayor Vico, pero mas kilala po ng mga tao si Mayor Vico, kaya kahit anong gawin nila, hindi po nila maibabagsak ang isang Vico Soto. Kaya sabi nga po ni Mayor Vico Soto, i-report nyo po itong mga account na naglipa na naiisa lamang ang mga posts at sinisiraan po siya. Next topic naman tayo, pag-usapan natin itong insidente pong nangyari sa Itbulaga kahapon. Live na live po yan, araw yan ng Miyerkules, na kung saan humihingi po ng paumanhin ng Itbulaga sa TV5 dahil sa 2 beses po na pagmumura ng isang contestant sa segment po nito na Porinoy. Ayon sa contestant nito na Indian, tinuruan siya ng barkadang Pilipino na Tagalog pero hindi niya daw alam ang kahulugan. Nataranta ang mga host nito na sila Maine Mendoza, Miles Ocampo, Ryan Agoncillo at Raisa May Dizon. Honest mistake lamang ang nangyari ayon po sa pamunuan. Sana po ay turuan natin ang ibang lahi ng maayos na salita, huwag nating turuan ng mga pangit na words. So ngayon, viral ito mga Kadaver Cats at talagang pinost pa ito ng kalabang page ng Itbulaga, no? Itong Lionheart na kung saan ay supporter ito ng kabilang show, no, mga Kadaver Cats. So ngayon, talagang pinost nila ito sa kanilang page at makikita ninyo at mababasa sa naturang post na dapat daw suspindehin ang Itbulaga, dapat daw umaksyon si Chairwoman Lala Soto at kung ano-ano pa po ang makababasa ninyo doon. So humingi po ng paumanhin si Maine Mendoza at yung mga host doon, mga Kadaver Cats. Kaya wala pong dahilan para po bigyan sila ng notice or anuman dahil hindi naman po nila yun mistake. Mistake po yun mismo ng kanilang mga contestant. Isa pa mga Kadaver Cats, pag live po ang show, hindi po natin yan may edit. Wala po tayong kontrol sa mga sasabihin ng mga contestant na yan. Ngayon, sinamantala po ito ng supporters ng kabila. Abay, kinakalampag po ang Chairwoman Lala Soto na bigyan daw po ng notice ang Itbulaga dahil sa pagmumura ng naturang contestant. Sabi nga ng isa dito, Lala Soto ata ang chairman, malabong masuspend. Abay, gusto pa nilang ipasuspinde ang Itbulaga, matindi. Sabi pa ng isa, may notice ba? Kasi kung it's showtime, nangyari yan, paniguradong notice agad. Di ba, Ma'am Lala Soto? So, grabe ang mga kalaban. Talagang sinasamantala nila. Then, may isang nagkomento na malawak yung pangunawa. Sabi niya, hindi naman alam ng foreigner ang hindi naman galing mismo sa host. So, hindi rin matatawag na nilabag nila ang MTRCB. Ano bang mali ng foreigner kung bawal masama ba yun or ano? Nagbabala naman sila, di ba sinabi na yung pwedeng sabihin lang sa TV. So, meaning, hindi aware. So, ano po ang masasabi nyo dito mga Kadaver Cats? Please comment down below. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.